Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Samantala, makulay ang tinakbo ng buhay ni Rose Ogania mula sa pagiging isang high-end product marketing specialist sa ibang bansa. Siya ay nauwi sa pagsasaka. Ang bahagang ito ay handog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated. Ang dahilan ng pangingibang bansa ni Rose Ogania para maghanap buhay ay lihis sa karaniwang naririnig natin. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at ang pamilya ay may mga lupang sakahan sa Laguna at nagtungo lamang abroad para harapin ang kanyang sarili. Subalit nagbalik siya sa bansa at nanatili na siya rito upang pangasiwaan ang pag-aaring naiwan ng kanyang mga magulang. Pag-aaring ipinasa sa kanya ng kapatid para pangalagaan. Sa pagpapalay pinatibay ni Rose ang kaunting nalalaman tungkol sa pagsasaka. Sumali sa mga organisasyon katulad sa mga programa ng Department of Agriculture at napakapalad ko kasi ang mismong provincial agriculturist at saka yung kawani ng gobyerno sa agriculture, talagang tinutulungan kami mga farmers mag-engage sa lahat ng mga training programs nila. Ako kasi hindi ako madamot sa kaalaman. Hanggat maaari, naghihikayat din ako ng mga kapwa farmers para maimbitahan at mapapunta sa mga training programs na binibigay ng gobyerno. Isa sa mga programang ito ay ang organikong pagtatanim na nagtutulak sa paggamit ng organikong pataba at pestisidyo sa pamamagitan ng mga agricultural technicians ng pamahalaan. Nakilala niya ang Masinag Organic Liquid Fertilizer noong 2011. Dahil una nang nakasanayang gumamit ng kemikal na abono at pestisidyo, hindi kagyat na naakit si Rose sa ipinapangako ng Masinag. Nung una talagang kontra kaming gumamit ng ganyan kasi marami naman talagang lumalabas. Pero ang first na tinry namin is itong Masinag na hindi naman kami napahiya sa produkto dahil maganda talaga siya. Kung hindi ko nakilala nga yung Masinag, hindi ko malalaman yung tamang pamamaraan kung paano matitipid din yung mga expenses namin sa pagbili ng mga abono, which is nakita ko sa Masinag na lesson talaga. Pero ang Masinag, ang nakita namin, pag naaagapan, naiiwasan agad yung mga sakit na tonggro, yung sakit na ibang sakit talaga na makikita mo sa palay. Ma-compare mo ba yung dami ng harvest nyo dati or ani dati at saka ngayon na nagmasinag kayo? Oo po, malaki po yung ano. Gaano kadami? Almost kung nag-100, ayun nga, 100 plus, 120, 100. Dati, ilan na? Hindi ako maabot sa ganun eh. Organic siya at the same time, lahat ng taong malalaman mo, uy, ang sarap ng bigas mo, uy, ang sarap ng yung pinadala mong bigas na inani sa inyo. Sa loob ng 2 taon lamang, lubusang nakumbinsi si Rose ng mga benepisyong hatid ng paggamit ng Masinag. Tinagtagal at nahikayat si Rose na maging distributor ng Masinag sa kanilang lugar. Kahit abala sa pamilya, na naig ang mga katangian ng Masinag na tumatak sa kanyang isip, kaya't naging Masinag distributor na siya. Kasi nakita ko yung potential na marami matutulungan at saka marami din talaga naghahanap ng produkto. Kasi nung ginagamit ko yung Masinag, palay lang. Akala talaga nung iba, palay lang. Sa totoo lang po, marami na pong ginamitan din talaga ng Masinag. Hindi lang palay, mapaprutas, mapagulay. Unang sinubukan ni Rose ang paggamit ng Masinag sa Barangay Dita, Liliw, Laguna, kung saan may gulayan at papayahan si Mang Sebastian Upinio o Baste, isang matalik na kaibigan ng kapatid ni Rose.
Ang mga tanim po dito, yung okra, talong, sile, tsaka papayahan po ni Mr. Baste. So yung mga gulay niya, yan po yung mga ginamitan natin ng masinag. At organic na po siya, wala po siyang ibang inilagay. Pina-spray ko sa kanila yung sabi ko, try lang natin, ilang iras lang. Pinag-compare namin yung ginagamit namin, tapos yung masinag. Ay nakita nila may epekto. Mas maganda yung epekto nung masinag dahil dumami yung dahon niya, gumanda yung dahon niya kasi nagkukulot-kulot yung dahon. Sabi, try namin yung masinag kung kung maganda nga sa halaman. Ayos na nag-improve naman ng gano'n naman. Maging ang naninilaw na dahon ng kanyang papaya ay sumigla ng gamitan ng masinag. Kasi dati nung hindi pa ako nagamit masinag, lumilaw siya. Tama, iba yung dahon niya ngayon. Hindi normal na. Tapos nung nagamitan ko na siya ng masinag, nagno-normal na uli yung dahon niya. Dahil sa positibong resultang ibinibigay ng masinag sa mga pananim. Walang bukang bibig si Rose, kundi masinag. Bahagi ito ng kanyang mga planong pang-agrikultura. So ang gusto pa namin i-try is yung i-convert siya sa yung mga compost at saka yung sinasabi nga nilang chicken manure. Kasi kung yun ang magagamit namin in the next future or sa susunod na taniman na combine with masinag, siguro mas malilesen pa yung aming mga inputs. Sa ngayon, malayo na sa isip ni Rose ang magbalik pa sa ibang bansa para kumita. Kontento na siya sa iniusad ng kanyang buhay bilang magsasaka at distributor ng masinag organic liquid fertilizer. Susunod, paano nga ba nakakatulong ang anumang parangal sa mga magmamais at sa industriya ng pagmamaisan? Alamin dito sa Agrikultura, etc. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Ang mataas na ani ng mais, dilaw man yan o puti, ay daan tungo sa pagkilala sa mga masisipag at episyenteng magmamais. Pero sa pagpapahalaga sa mga magmamais, kailangan ring bigyang pansin at pasasalamat ang iba't ibang sektor na may kakayahang maiparating sa kanila ang nararapat na suporta tungo sa tagumpay. Si Juanito Rama ay nahirang na namumukod-tanging corn farmer sa taong ito sa National Gawad Saka Awards, isang taunang pagpaparangal sa mga katangi-tanging miyembro ng agriculture sector ng bansa, individual man o grupo. Aktibo sa gawaing kooperatiba sa San Manuel Tarlac, si Mang Juanito ang nagtala ng pinakamataas na ani kada ektarya ng yellow corn sa bansa. Nung una po kami nga nag-umpisang magtanim ng mais, ang ginagamit po naming variety noon ay yung mga conventional or yung tinatawag na ordinary variety ng mais.
Kaya lang nung mga year 1990s na, medyo inaatake na tayo ng mga corn borer na isang pangunahing problema ng mga magsasaka. Kaya ang daming nalulugi noon. Nagpa siyang gumamit si Wang Manito ng binhi ng BT hybrid corn kung saan nakatikim siya ng mataas na ani. Kakibat nito ang paggamit ng chemical fertilizer para masawata ang peste. Bagamat ngayon ay mulat na siya sa benepisyo ng organikong abono. Natuklasan niya kung gaano kalaki ang natitipid niya sa organic farming. Gumagamit na rin po kami ng compost, organic fertilizer at saka yung liquid fertilizer kagaya ng masinag. At saka ang kagandahan po nung gumamit po kami ng masinag ay na-reduce po namin yung aming ginagamit na dating chemical fertilizer na 12. Ngayon naging 6 bags na lang po yung ginagamit namin. Pero yung ani po namin ay nag-increase po ng more than 30% doon sa dati po namin inaani. Maganda man ang naging record niya sa produksyon ng yellow corn. Tumutugon ngayon si Mang Juanito sa panawagang magtanim ng mas maraming white corn. Ang puhunan po sa white corn, mas mababang dihamak kaysa yellow corn kasi dito 4 na bags lang yung gagamitin natin na yung chemical fertilizer plus nag-spray din po kami ng masinag para mas lalong maganda yung pagbunga ng mais namin kasi ang hinahabol po namin dito sa white corn ay yung quality ng bunga, yung laki ng bunga para mas ma-impress po yung bumibili ng aming inaaning white corn. Dilaw man o puting mais. Inaamin ni Mang Juanito na naging daan ang pagmamais sa ginhawa at tagumpay na tinatamasa niya ngayon sa buhay. Gusto kong i-share sa lahat ng mga katulad kong magsasaka dito sa ating bansa na wag natin ikahiya mga kasama yung ating profesyon bilang magsasaka. Bagkus proud pa tayong sabihin na tayo ay magsasaka dahil kung tayo ay masipag, masinop sa ating pagsasaka, lahat tayo ay uunlad. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng 9th National Corn Congress sa taong ito, ay inilunsad ang National Corn Quality Achievers Awards. Layunin ng parangal na ito na hikayatin ang lahat ng mga magmamais na higit na bigyang diin ang kalidad ng mais na kanilang pinuproduce. Kaya ang award na ito is putting more premium on quality. Kaya Corn Quality Award ang tawag natin dyan. Kinilala ng National Corn Quality Achievers Awards ang mahalagang papel ng mga corn coordinators sa iba't ibang lalawigan at bayan ng bansa. Ang mga corn coordinators ay nangangasiwa sa pagpapatupad ng National Corn Program sa kani-kanilang nasasakupan. Ang awards ay ginagawa din sa mga masisipag na agricultural extension workers na direktang nakakahalubilo ng mga magmamais, kaya't nalalaman nila ang mga problema ng mga ito. Ang mga extension workers rin ang responsable sa paghahatid ng kaalaman at pagsasanay sa mga magmamais. Kinikilala ng National Corn Quality Achievers Awards ang malaking suporta ng mga lokal na pamahalaan sa pagmamaisan. Katulad ng Gawad Saka, ang National Quality Corn Achievers Awards ay nagsisilbing inspirasyon upang pag-ibayuhin ng mga LGUs ang aktibong pakikilahok sa mga programa at gawain ng Department of Agriculture lalo na sa Agri-Pinoy Corn Program. Sa ngalan po ng ating kalihim, Prosi Alcala at ng buong kagawaran, nais kong batiin ang ating mga nanalo. Meron po tayong 5 top provinces. Meron po tayong 25 na top municipalities. Meron po tayong nasa
40 na coordinators at meron po tayong nasa 100 na agricultural extension workers na gagawaran natin ng parangal. Magmamais ating alagaan para sa ikauunlad ng ating sambayanan. Patuloy nating pagyamanin ang ating mais at malayo ang ating mararating bilang isang bansa. At yan po ang kabuuan ng aming episode sa Sabadong ito. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Ako po si Nina Taduran at sa ngalan ng mga bumubuo ng programang ito. Marami pong salamat mula sa Agrikultura, etc. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura, may kinabukasan kay ganda. Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura, may kinabukasan kay ganda.